And we are encouraged na lumakas ang loob natin dahil ang isinisigaw natin nung kampanya ay ang pagkakaisa, unity. Kaya't binuo natin yung tinatawag nga naman na unity team. And ito naman, nakita naman natin na tanggap ng taong bayan ang ating mensahe tungkol sa pagkakaisa. At bukod pa doon, nung tayo matagumpay na sa ating kampanya, matagumpay na tayo sa eleksyon, ang dinala natin, ipinagpatuloy natin yung ating pagkakaisa. Dahil nasimula natin yung tinatawag natin na whole of government approach, na lahat ng bahagi, lahat ng ehensya, lahat ng departamento ng pamahalaan ay sabay-sabay ang galaw. At hindi lamang kagaya ng dati, kung minsan sinasabi, itong mga project na ito sa DPWH lang yan, ito sa DOH yan, hindi na tayo ganun ngayon. Tayo yung nagkakaisa. At sinasabi natin, lahat ng kayang tumulong ay dapat may kasama sa pagtulong sa pagpaganda ng buhay ng bawat isang Pilipino. Ngayon, kasama din natin dyan ang legislature. Hindi natin kayang gawin executive lamang. Dahil ang ginawa natin, what we are talking about here was transformative politics. We are transforming. We are not recovering. Matagal ko nang sinasabi, lalo na sa mga nagtatanong sa amin, the economy is recovering. Sabi ko, hindi ako interesado mag-recover na bumalik tayo sa 2019. Kailangan palitan natin talaga ang patakbo ng pamahalaan. Kailangan natin palitan at pag-isip ang ating patakbo kung saan tayo tutungo. And we have to position the Philippines in a way that will take full advantage of the new economy. And to do that, we have to make some very fundamental structural and policy changes. We cannot do those policy changes without the support of the legislature. Legislative support for any policy is absolutely necessary. And so that is what I talk about when I talk about the all of government approach, where it's no longer just the executive who is expected to implement programs or to be part of the economic progress, part of the development of the country. But we also need the legislative support that will allow us to execute these policy changes that we are seeing right now. At kaya naman, malakas ang loob natin na balik-balikan ang ating konsepto ng pagkakaisa. Dahil siguro naman ay nakita natin sa nakaraang magiging 2 taon na, sa nakaraang 2 taon ay nakita natin na yung pagkakaisa na binuo natin bago pa nung kampanya, nung nakaraan, bago pa nung kampanya hanggang sa eleksyon, at pag nung tayo umupo na, ay nagkakaisa pa rin tayo, ay marami tayong nagagawa. Marami tayong maipakita na pagbabago, marami tayong natutulungan ng mga Pilipino, at papunta na nga tayo sa ating pinapangarap na tinatawag nating bagong Pilipinas. Simpleng-simple lang yan. Kaya't ngayon ay sinimula natin ulit na kagaya ng sabi ni Gov. Jun, hindi ito simula, kundi pagpatuloy ng ating pangako na sa taong bayan, na ating isinumpa para sa taong bayan. Naging opisyal na tayo, na sinumpa natin na tayo ay magseserbisyo at pag-agandahin natin ang buhay ng bawat Pilipino. At sa aking palagay, ang pagkakaisa, the unity that we have demonstrated and manifested over the last 2 years, and during, as I said, even before in the campaign and during the election, has borne fruit, not for us as politicians, not for us. That's not the point. Hindi para sumikat tayo, para lumakas ang partido natin. Kung hindi, ay yung pagkakaisa na yan ang dahilan kung bakit
mahalaga para sa atin yan ay dahil marami tayong nagagawa. Marami tayong Pilipinong natutulungan. Marami tayong pwedeng baguhin. Kung hindi tayo nagkakaisa, nauubos ang oras natin sa debate, sa nagkokontra-kontra sa isa't isa. Ngayon, na nagkakaintindihan tayo, maganda naman ang plano natin, maganda naman ang ating ginagawa, wala naman tayong, siguro naman, nakikinig naman tayo sa taong bayan at yun ang pinakamahalaga. At sa ating pagkinig sa ating mga kababayan, yung kanilang pangangailangan ay nabibigyan natin, natutugunan natin, nabibigyan natin ng tulong. And that is why unity is very important. And so, as we approach this political cycle, we will be filing. We will be filing already in October. The election is coming next year in May. In preparation for all that, kailangan paalala natin sa ating mga sarili kung bakit natin ginagawa ito. Ginagawa natin ito dahil kailangan natin ang pagkakaisa. Kailangan natin ang pagkakaisa dahil ito ang tanging solusyon sa mga suliranin na hinaharap ng lipunan ng Pilipinas. Kaya't yan ang patuloy natin na ipaglalaban. Yan ang patuloy natin ang isa sa buhay natin. Yan ang patuloy na ating pangako at sumpa para tulungan ang bawat Pilipino. Ang tanong sa akin nung bago akong umupo ay, ano ang pangarap mo? Ano ang pangarap mo para sa Pilipinas? At ang sagot ko ay simpleng-simple lang. Wala nang gutom. Simple lang yan. Hindi pa tayo naabot doon. We have not yet achieved that aspiration. But if we stay united, if we look at the successes and the progress that we have made in the last 2 years, I'm confident that if we maintain that unity, for not only for election purposes, but all through the work of service that we have taken an oath to do for our people, if we continue to do that, then we will continue to be met with success. We will continue to be met with the progress that we dream of for bagong Pilipinas at ang bagong Pilipino. Kaya napakahalaga itong ating ginugunita na araw na paglagda ng ating pagkakaisa muli. At kagaya ng ating ginawa sa nakarang halalan, ay bubuhin uli natin. Hindi naman we have to formalize it because may political cycle. So bubuhin uli natin at formalize uli natin ang unity para naman pagka humaharap tayo sa ating mga kinabukasan, malalaman natin na tayo ay sabay-sabay, na nagtutulungan, tayo ay sabay-sabay, na kabalikat sa ating layunin na pagandahin ang Pilipinas, pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa inyo. Magandang tanghali.